Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang magandang tanghali po sa atin lahat. Doon sa iba po nasa ibang mga bansa ay umaga, gabi, tanghali. Basta sasabihin natin sa inyong lahat, magandang araw po sa inyong lahat. At atin naman po meron na naman tayong isang bisita rito na kilala na ninyo. Walang iba po kung hindi si Dr. Leo Marcos. Yan. Doc, kamusta na po? Sir, nakamute ka yata. Magandang tanghali po sa inyong lahat at sa inyong mga taga-subaybay. Mabuti naman po ako. Yan. So sir, kamusta na po kayo? Ano na ba mga activities natin ngayon, Dr. Francis? Actually po, uuwi lang namin. Galing po kami ng Cagayan Valley. Nag-launch po ako ng pagkasunod na humanitarian sa Province of Isabela, Province of Cagayan at Apayao. Kung saan po lahat po ng mga kababayan natin na visually impaired ay nakapag-avail po sila ng libreng check-up sa mga magagaling na doktor. Yung mga dalubhasang optometrist at at the same time may libreng corresponding eyeglasses na po yun and all grade. Tapos din po yung mga may disabilities, nakapagbigay po tayo ng libo-libong wheelchair para sa lahat ng mga kababayan natin na may hirap na hindi ma-afford na bumili ng kanilang mga wheelchair. So yun po yung activity na nakalipas na 2 buwan. Yan. Ayan. At syempre mga kakampi, gusto nating alamin, sino nga ba itong Dr. Francis Leo Marcos na ito? Sir, sino ka pa po ba talaga? At medyo ako na-amaze dahil medyo nakikita kita sa mga Facebook, talagang bidang-bida ka, sir. Sino po ba si Mr. Marcos? Si Francis Leo Marcos po ay a son to his mother. Na pinalaki ng kanyang ina na magkaroon ng pantay na pagtingin sa kanyang sarili at sa kanyang mga kapwa Pilipino. At ama sa kanyang mga anak na sa murang edad ng kanyang mga anak ay itinuro din naman niya na sana ay mahalin din nila yung kanilang kapwa na katulad ng pagmamahal nila sa sarili niya. A man to his woman and a son of the Philippines. Parang napakabigat nun, sir, Bigat, Pero sir, gusto ko sana sabihin, bakit ka tumutulong sa iba't ibang mga tao? Bakit hindi mo na itago pera mo, pinamimigay mo Kasi po, ganito po yan, ma'am. Kumbaga po is, I could not, lalo po nung nag-strike yung pandemic. Matagal na po akong tumutulong, hindi ko lang po inilalabas sa social media. Nilock ko po yung Facebook ko para wala ring makakita. Since 2007 pa po. Yan na po talaga yung aking ginagawa. Kaya nga po nung 2009, ako po ay kinasuhan ng lahat ng mga optometrist Baguio ng Cordillera dahil nga ho doon sa pagtulong ko na yan. Nung pumutok po yung pandemic, nung nag-lockdown po tayo, I could not just sit in my panic room watching my people dying from hunger and suffering. At kinausap nga po ako ng aking asawa na kapag itinuloy mo yung plano mo na ipinamigay mo yung kabuhayan mo sa tao, maghihiwalay tayo. And then, so be it. So talagang naghiwalay? Ayan, sino to? Hello po, ayan, sir. Opo, naghiwalay po talaga. Okay. At wala namang disgratihan ko po yung... Yan. At nanonood po sa inyo si Doc Santos. Hi, boss. Sabi ni Doc. Alam nyo na, kilala mo na yon. Okay. Marlene... Opo. Oo. Ito pa isa, sir. Marlene Sansoles. Hello po, Sir Francis Leo Marcos from Las Piñas. Hinahabol ka pati yata dito mga to. Sir. Sir, pero... Doc, ano bang natapos si Doc?
sir? Gusto natin ipaalam sa kanila. Kasi sabi ng iba, doktor ka daw. Bali diba? po, awa po ng Diyos, nagkaroon po ako ng 2 graduation rights. Isa sa Doctor of Philosophy at yung isa naman po ay Doctor of Humanities, which is yung Doctor of Humanities po is an honoris causa. Anong ibig sabihin? Medyo malalim na naman yung, Doc honoris causa. Ano ba ibig sabihin? Yung pong honoris causa, iginagawad lamang po yan dun sa mga taong karapat-dapat gawaran ng isang institusyon. So, hindi po yan by achievement, yung honoris causa. Ito po ay isang pagkilala doon sa mga tao na nag-ambag sa tingin nila ng buhay at para sa kanilang mga nasasakupan. Hindi katulad po ng word na which is po yung Greek. Okay. So medyo humihina, sir, ang internet connection mo, sir. Okay. Sige. So, yan, ang sinasabi nga natin ay medyo marami ang ni Doc, no? Humihina lang kanyang internet, Sir, pasok ka uli. Ayan, sabi nga ni Anita Manota, hello po sir, I'm Anita Malabana for OFW Las Piñas. Maraming nga to si Doctor no? So, Doctor Philosophy, yan ang isa. At balikan natin, nawala si sir. Sige. Ang inyo pong napapanood ngayon ay... connecting pa si boss. Sir, sa inyo na lang kaya ilagay? Sa inyo mo na lang ilagay? Sa'yo na lang. Ayan na. Oo, para nakabukas ka na naman. Okay, at medyo may raming mga pumapasok na sir at kilalang kilala ka na rin sa sa mga... Ayan. Okay na po ba? Pwede na po ako dito? Pwede na, be? Opo. Sige po. Ito. So, Doc, itong mga nakikihay sa'yo dito, yung mga OFW daw, bakit isa sa tinatangi mo maigi parang bias ka sa mga OFWs? Doc? Hindi po. Actually, hindi ko naman po masabi na much. Kaya alam po, hindi ko rin po alam. Ang nangyari po sila yung nagmahal sa akin. Kung nung find out lockdown is yung kapatid nila, may anak na OFW, may magulang na OFW. At nung ako'y nasa loob ng kulungan, binabalita sa akin ni Dr. Edo Bejes na, boss, alam mo ba na ito yung mga OFW na nagmamahal? I make ko, talagang sinabi ko po sa kanila na hindi ko po bibiguin yung pagmamahal na ibinigay nyo sa akin. Kaya po paglaya ko, nangako ako sa kanila na kung ano man yung aking nasimulan ay itutuloy ko po yun at ihigitan ko pa. At pinangako ko pong hindi ko sila bibiguin. Kaya naman po, paglaya ko, lumabas po ako ng December 19 at the same day po, nag-launch ako ng humanitarian para doon sa mga magulang ng OFW na pulis dyan sa Camp Crame at yung mga anak ng OFW na pulis. So lahat po ng kapulisan sa Camp Crame, ni humanitarian ko po yan. Isinunod ko po agad yung province of Isabela, isinunod ko pa rin po yung province of Cagayan at yung province of Apayao. So hindi po ako tumigil. Dahil yun lamang po ang tanging alam kong paraan upang kahit papano maibalik ko sa mga OFW yung pagmamahal na ibinigay nila sa akin. Ang pagsilbihan ng kanilang mga mahal sa buhay na naiwan dito sa Pilipinas. Pero Doc, ang tanong natin ngayon ay, ba't ka nila kinulong? Kaya tumutulong ka lang naman. Diba? Actually po, baka po pwede na ayoko po na pong magsalita with regard dyan sa mga kaso. Basta, alam niyo po, napakarami po nilang ikinaso sa akin. As in, halos lahat na yata ng klase ng kaso, ikinaso na po sa akin. Ngayon po, napatunayan po natin na ang hustisya po ay pantay sa Pilipinas. Yun nga lang, natagalan dahil ang dami hong kinaso sa akin, tinapos ko po isa-isa. Talaga. Pero hindi ka naman parang hindi ka naman nagtatampo, hindi ka naman naiinis, yung mga ganyan, sir. Alam niyo po, dumating na sa punto na masama ang loob ko, hindi lamang sa lipunan, sa gobyerno, masama ang loob ko doon sa mga taong
sabi ko, Panginoon, sabi ko, ito po ba ang gantimpala ko? Dumating ko sa puntong ganon. But along the way, hindi natin pwedeng questionin ng wisdom ng ating Diyos. You know, ma'am, when I asked God for strength, He gave me a lot of troubled people to help. Mhm. When I asked God for wisdom, Mhm. He gave me a lot of problem to solve. Wow. Then I realized my prayer were answered. So, yun po parang hindi ko po alam, pero sabi ko, Panginoon, mangyari ang kalooban mo, wag ang kalooban ko. Maaring I have committed many sins in my life, but there is one thing in me na alam ko na ito ay kaloob ng Diyos sa akin. Ano yun, ma'am? Willing akong ibigay kung ano man ang meron ako. Masave ko lang lahat ng mga kababayan ko as many as I can. Pero Doc, ito, ang dami pumapasok Actually po, dito. Sir, babasahin ko sa iyo yung mga pumapasok ko. Ang dami mong dala-dala din eh. Oh, si Jeff OFW, ayan, sabi niya, boss, FLM po, interview din po kita sa personal. Gusto ko tayong makita ng personal. Yan, sabi ni Jeff. Ang sabi naman ni Yolanda, watching from Marikina. Hello sir, hello po. Yan, live na live po tayo dito sa ating programa ngayong araw na ito. At maraming nanonood sa iyo sir ha. Marami ka palang dala-dala. Ha? Okay, yan. At alam niyo po ba, 4 na pages po ang ano natin ha, iba't ibang mga nanonood sa atin. Ayan, yung mga OFW sa ibang bansa, nakapasok din sa atin. Ano? Tama? Kumusta po kayong lahat? Sir, sa ganito, formalin natin, kumustahin mo lahat ang ating mga kababayan. Sir. Sa lahat po ng mga OFW na nagkabuklod-buklod dahil sa akin, kumusta po kayo? O wala po akong ibang maigaganti sa inyo kundi ang ipagpatuloy lahat ng aking mga nasimulan at patuloy ko pang pagsilbihan yung ating mga maliliit na kababayan na hindi ko naman po sinasabi na hindi na nakikilala ng lipunan. This time, ang gusto ko pong gawin is na gawin lahat ng aking makakaya pa para mapagsilbihan yung ating mga kapuspalad na kababayan. Para dyan sa mga OFW yung supporter ko, maraming salamat po sa inyo. Yung pagmamahal nyo po sa akin ay hindi po masasayang at hindi mawawalan ng saysay. 24 hours po, nakikita nyo ako dahil lagi akong nagla-live at parang ako po ay nagre-report sa inyo sa mga accomplishment na nagagawa ko. Yan lang po ang tanging alam kong paraan para maibalik sa inyo yung pagmamahal na iniwan nyo sa akin. Yan. Ang sabi ni Jeff, need ka po namin sa Senado sa 2025. Oh, Biggie Sulit. Sabi niya, ito po, hello, shout out from Maabrigo, Lobo, Batangas. Tagal ka din po namin sinusubaybayan hanggang nakulong ka, nakalaya na siya. Sana kami din po ay matulungan nyo dito. Ayan. Ayan, sir. Yes, ma'am. Opo. 24 hours po, bukas po ang aking tahanan. Kahit alas 12 ng gabi, pag may nabasa akong humihingi ng tulong sa Facebook o sa YouTube, pinadadalan ko po, pinahahatid ko hanggang alas 12 ng gabi, pinahahatid ko yung bigas, yung gatas, hanggang alauna ng madaling araw po yan. Oo nga. Ayan, yan yung mga taga Lobo, Batangas, Malabrigo. Sabi niya, sulit na sulit po ang panonood namin ngayon. Di ba? Sulit na sulit daw. At kakampi ka daw nila talaga, sir. Ayan. Sir Leo, ang tanong natin ngayon ay bukod dun sa mga binanggit mo kanina, ang mother mo ba o ang iyong pinanggalingan ay ganyan din katulad mo? May pagka-humanitarian na pagtulong? Opo. Talaga pong ipinunla po sa ako po ay pinalaki sa sinapupunan ng aking ina. At nung aking pong kabataan ay wala siyang ibang itinanim sa isip ko
kundi ang mahalin ng kapwa ko ng katulad ng pagmamahal ko po sa aking sarili. Hindi po ako showy, kaya lang po nung pumutok yung pandemic, hindi ko po alam kung paano ko kakayanin yung buong Pilipinas. Kaya naman po medyo sarkastiko yung ginawa ko, na hindi ko naman namamalayan na nakasakit pala ako ng tao, kaya humantong po sa hindi maganda. Pero sa ngayon, siguro, ika nga, lahat ng bagay is working together for good. Uulitin ko lang po, ma'am, Opo. Politics is not my business. It is not my forte. All I want is, I just wanted to help everyone as much as possible. The Filipino as a whole. Yun po. Pero ganun pa man, nung nakaraan kasi, hindi po ako ang may gusto nun eh. Kumbaga nagulat na lang ako, yung mga supporter ko, kasama yung mga lawyer ko, sila yung nagpail ng candidacy ko, hindi na ako maka-atras. So, para lang pagbigyan ko sila, pumayag ako. Pero kung ako po tatanungin nyo ngayon, kahit ano pa yung sinasabi ng mga survey na yan, eh hindi po ako tatakbo. At it is not my business. Yan. The only reason I'm giving this message, ma'am, is to cry out for the righteousness in men and appeal for universal brotherhood. So, for the unity of all people. Yun po yun. Sabi nga po ni St. Luke, the kingdom of God is in the heart of men. Not just 1, 10,000 or million men, but in all men. Okay. Pinanood natin dito, Ambassador Mico Flores is watching. Pamela Ayap, watching from Taguig. Meron daw pala kayong mga chapter, sir? May mga chapter kayo sa iba't ibang lugar? Actually po, sila po yun eh. Nabuo po sila during pandemic time, lalo na nang kinulong ako. Nabuo po yata yung isang samahan nila na Filipino Family Club, where all the Filipino community nagbuklod sa loob ng social media at nagkakilala sila. So, para naman po in order na sa kagustuhan nila, di sige po, sabi ko, ako yung magiging kabahagi ninyo na. Sa loob ba ng kulungan, tumutulong ka pa rin? Opo, nung nasa kulungan po ako, kung maaalala nyo po, nung bumaha, sa Tugigaraw, Cagayan. Ako po, ang unang-unang pumunta ron, mahigit pong 1,000 pamilya ang pinadalang ko ng tigi-tigisan sakong bigas. Nasa loob din po ako ng kulungan nung bumaha ang Montalban, Rizal. Ako rin po ang nagpadala sa mahigit 1,000 pamilya ng tigi-tigisang sakong bigas. Nung nakakulong po ako noong 2002, kasalukuyan po ako nakakulong at nililitis, nasunugan po ang Alabang. Okay. Sa pangunguna po ni Kapitana Tintin Abbas, mahigit 500 pamilya po, o rin po ang kauna-unahan. Kaya nga po sinasabi ko kanina na when I asked God for strength to overcome my challenge, He gave me a lot of troubled people to help. Then when I asked God for wisdom, He gave me a lot of problem to solve. Yeah. Then I realized those prayers were answered. Yeah. Pero, sabi, bakit na tinatawag nilang boss? Boss, thank you po. Boss, salamat po. Bakit? Ito po, nababasa ko dito. Hindi ko alam. Kasi po yung mga tauhan ko, ang tawag sa akin ng mga tauhan ko, boss. Siguro po, nung sila'y nagkakasama-sama at laging pagka yung tauhan ko yung kausap ko, ako'y tinatawag na boss, baka nakigaya na lang po sila. Yun. Ayan, kasi marami rito nagsasabing, thank you po, sir. Thank you, boss. Thank you po. Maraming ganun ano? Nababasa ko dito di ba? Pero ang tanong ko, sir, ang sarap naman din talang tumulong, di ba? Opo. Totoo po yan. Totoo po. Alam niyo po, pagka nakatulong ka po, nagkakaroon ng kapanatagan ng iyong isip, yung iyong isip at damdamin. Nakakapagpahinga ka po ng matiwasay. Although nakakapagod siya, pero alam niyo po yun, yung kaligayahan, mahirap pong ipaliwanag yung tuwa na para bang napakalinis ng puso mo. Na parang gano'n, na araw-araw, kung meron kang unconscious na ginawa na hindi maganda, at the end of the day, parang nararamdaman mo talaga na winawalisan ng Diyos yung mga kalat sa loob ng iyong puso at isipan. Yon. So sir, sa dami ng mga nanonood dito sa atin, sabi, sir, ano ba yung mga plano mong gawin talaga? Kasi ayaw mo naman ayaw mo naman pumasok sa politika. Ano po bang gusto natin na mangyari? Ma'am, ganito po. Ako po, ito po
since 2007 po, ako po ay nakapagtayo ng maraming hanap buhay. Yan. Ako po ay nabigyan ng magandang pinagpala po ako ng ating Panginoon na maging matagumpay yung aking mga hanap buhay. Yan po, ang 70% po ng kinikita niyan ay ibinibigay ko po sa tao. 5% po yung sa akin, 25% po ay para sa mga empleyado ko. Ayun po. So, ang gusto ko lamang pong gawin, maayos naman po yung aking mga anak, maayos naman po yung aking kabuhayan sa aking sarili. Wala naman po siguro kung kailangan, hindi ko po madadala sa langit yan. Kumbaga, sa akin na lang ay yung maramdaman ng tao, ng aking mga kababayan, na minsan sa landas ng buhay natin, may isang Francis Leo Marcos na nagmahal sa kanila ng walang halong kaplastikan at walang halong political agenda. Pero sir, pag namimigay ka 5,000, 10,000, bigas isang kaban, ako pag magbigay ako 1 kilo lang. Bakit ganon? Ang dami. Aba, sige para naman maganda-ganda, di magpapadala ako sa inyo ng 50 sako at ipamigay nyo. Pwede ba yun? Nahiya naman ako. Yun. Sige po, pamimigay natin yan. Pero sir, kung tinatanong natin, kung tinatanong anytime natin, po ma'am, anytime. Sige po. Pagsabi lang ko kayo kay Sir Dong, at kahit bukas na bukas, ipadi-deliver ko po yan. Nakakaya. Para yan sa inyong mga viewers, nang hindi naman 1 kilo ang ibigay nyo, kundi 1 sakon na rin. Ay, nahihiya. Pero sir, ang sinatanong natin dito, are you related with the President Marcos? The junior o the, po yan? Okay. Once and for all, yan pong mga katanungan na yan ay isinagot ko na po yan sa korte. Ito po yung gusto kong sabihin. If you ask about Francis Leo Marcos, I'll tell you everything about him. Yes, sir. But when it comes to the Marcoses, I have not the liberty to divulge information pertaining to them. Sila na lang ho, tanungin nyo. Hindi kasi, gusto namin aral, dito sa global kasi, dito sa ating Pinoy Global, gusto natin makilala ng todo-todo. I-research namin ba, sir? I-research namin. Meron po yung mga dokumentong lumabas. Meron pa akong isang kaso na tinatapos. So, ngayon, ayoko sana munang magsalita when regards to all of those words. Kasi, may decision na po ang korte when regards dyan sa katanungan nyo na po na yan. At, alam ko masisya naman ho kayo sa decision ng korte. Kaya lang, parang hindi ho kasi ayoko munang magsalita. Gusto ko sa kanilang galing. Kasi ayoko kong mapahiya sila. Oo nga. Hindi, pero sa pag-media pinag-usapan natin, kailangan natin ipakita talaga yan, sir. Diba? Diba? Diba, sir? Kailangan natin ipakita yan. Oo. So, si Pureza Ganan ay nanonood sa from Marikina. Kamag-anak ko po sila. Okay. Kamag-anak ko po sila. Magkamag-anak po kami. Baka yung kung gano'ng kalapit yung degree ng relationship, hindi ko muna ho i-divulge. Yeah. Pero yun, huwag kayong mag-alala. Pero sir, may nakita kami. Oo, sir. Okay. So, sir, may nakita kami nga parang, ano tawag doon, nakagraduate ka dito sa ibang bansa ata yun, sir. Pero binigyan ka ng ano dito. Ano ba yun, sir? Ano natapos mo doon, sir? Ano po yan? Doctor of Humanities po. Doctor of Humanities. Ang ganda, parang napaka-solemn ng pagbibigay sa'yo. Di ba? Saan yung ginanap, sir? Ingit ako doon, Ano po yan? Dito, bali po yan ay ano po ng Ambridge Training College ng London. Opo. Marami po kami, 37 po kami out of 150 na parang examiner. Parang gano'n. Medyo mabigat-bigat din yung mga natapos mo, no? Siguro po, pinagtuunan lang po kasi ng pansin, kaya po kahit papano na-achieve po natin. Ganun lang naman po yun kapag ginusto mo po yung isang bagay at isinapuso mo, madali po siyang makuha. Pero London yun, sir, London. Mahirap yun. Sigurado. Di ba? Okay.
medyo nagsusunog lang unang konti ng kilay. Pwede naman po. Pwede pala pagkatapos mo makulong na dire-diretso. Pero yun nga yung sinasabi nila, kahit nakakulong ka na daw, ay sige pa rin ang tulong mo sa kanila. Sir. Opo, ma'am. Opo. Totoo po yun. Actually po, nung nakulong ako, halos na yung mga kalapit na kulungan ay tinulungan ko rin po. Parang ako na po yung nag-commit ng mga pagkain ng mga kapwa ko bilanggo. Ako po yung nagdo-donate ng bigas para sa pangkalahatan. Kasi isa po yung nakita ko ron, talagang ang budget ng ating gobyerno para sa mga person deprived of liberty ay maliit lamang po. At hindi po yun mapagkasya ng isang kulungan. Kaya naman po ang ginawa ko, sinagot ko na ho yung bigas, lahat ng bigas na kakainin namin ng mga kapwa ko bilanggo sa 3 malalaking kulungan dito sa Pilipinas. Isa na po yung kulungan ng Mandaluyong. Ako po yung nag-commit yan ng parang 50 sacks of rice buwan-buwan. At doon sa Annex 2 ay 100 sacks of rice buwan-buwan. At ganoon na rin po yung kulungan ng San Juan. Sapagkat naramdaman ko po at kung ano yung kalagayan ng kapwa ko person deprived of liberty. So, yun po. Sir, ito mga pumapasok. Sir, tingnan mo itong pumapasok sa inyo, mga taga sa Japan. Sa mga taga Japan, yung grupo ng mga inventor. Ayan. At ito, Helen Calicdan Datol is watching. Arlen Manyalak is watching. Wow, ang galing. Sige, sir. Sir, ang tanong natin ngayon, kung hindi mo mamasahin, pwede mong sagutin, pwede mong hindi sagutin ang mga tanong natin. Sir, saan ang gagaling ang yaman ni Miss Dr. Francis Leo Marcos? Ayan, sir. Ayan. Alam mo, iba-iba na napupuntang ang nanonood sa atin. Merong taga Bulacan, Japan, merong Caloocan, ano ba ito? Maraming nanonood sa'yo, chapter by chapter. Ako po ay binigyan ng ating Panginoon, pinagpala po niya tayo na maging matagumpay sa larangan ng iba't ibang aspeto sa buhay. Alam niyo po is masasabi ko na lamang po ay yung pong aking pinamimigay ay galing po sa aking pinagpawisan. Ang iba po doon ay minana ko sa aking ina. Yun na lamang po. Ayun. Hindi ko naiintindihan yung mga nakasulat kasi ibang salita eh. Qatar is watching also sa inyo po. No, mga taga-Qatar. Good PM po, watching from Mandaluyong City. Doc Santos, puro leaders ng Overseas Family Circle daw yung mga nasa chapter na nanonood sa inyo. Sir, ang tanong ko sa inyo, ikaw pa nag-organisa nito o sila lang nag-organisa para sa'yo? Sila lang po ang nag-organisa niyan para sa akin nung ako po ay nakakulong. Parang kasi po, dati po, wala naman, ang dala-dala ko lang ay yung ating foundation, yung Volunteers Against Poverty Foundation at yung Francis Leo Marcos Foundation. Ako po, 10 ng aking mga kasamang doktor ay tumutulak kami Luzon, Visayas, Mindanao. Hanggang Sultan Kudarat, hanggang Maguindanao, hanggang sa loob mismo ng Camp Darapanan ng mga MILF. Halos kalahati po ng mga MILF na miyembro ay nabigyan ko po ng humanitarian aid po yan. Hindi ko po inilalabas. Yung po palang mga dami na natulungan ko na yun, halos bawat pamilya po pala may anak na OFW. Kaya po, nagulat po ako nung ako'y nakulong, bigla po nagkaroon ng OFW supporter at nagbuklod-buklod po sila through social media. Hindi ko naman po pwedeng pagbawal yan sapagkat sila po ang may kagustuhan yan. Parang there will be no honor left to me kapag sinabi kong huwag niyong ituloy yan. Yun, oo nga. Tama, yung mga inventor, sir, nanonood sa'yo. Sabi nila, tulungan yan. Kumusta po kayo lahat, mga inventor? Yan. Ito naman from Makati. Shout out watching from Office of Makati Chapter, Marisa Lobrio. Ayan, sir. From Bacoor, Cavite, nanonood din. Wala na naman siya. Humina na naman internet kasi naglalakad po eh. Nagbibiyahe ang ating doktor. Wala na? Sige, pababalikin po natin. Sandali-sandali lamang po, ha? Yung mga iba't iba nating mga tagapanood.
Sabi dito, bigatin po ang inyong na interview. O, di ba? Ang galing. Annabel Beroya, shout out from Parañaque City. Yan. Wala. So, nawala. Medyo humina siguro, no? Anyways, bigay mo lang, picture na lang niya kaya. Okay. So, doon sa mga nais po ninyong hilingin, ayan, manghiling po kayo sa kanya, ipapadala natin itong videos na ito sa kanya, at napapanood naman niya po ito sigurado. So, Annabel Beroya, shout out from Parañaque City. Medyo nawala, baka nakarating na siya sa bahay niya. Sige, sa lahat po ng mga interesado at gusto nyo makilala pang maigi, susunod po natin na programa ay uli natin siya, isasabay po uli natin siya. Papanood uli natin siya sa mga iba pang mga programa. Ayan, Mr. Cooper Kahulugan is watching also. Wala na ba? Ayan. So, sa susunod po natin, makakausap uli natin dito kasi naglalakad. Watching from City of Manila about shout out Mr. Francis Leo Marcos. Nag-lag daw yung data Oo. Pwede siguro papasok pa ba? Pamela Hayap, watching from OFW Party List Taguig City. Ayan, ang dami pong nanonood sa kanya. Sayang at nawala yung kanyang data. Sana nakapasok na siya sa loob ng bahay niya, no? Pero tandaan po ninyo, uulitin natin ang programang ito. Ang programang ito ay para sa kanya. Kung meron kayong nais ipaabot sa kanya, pwede nyo pong gamitin itong ating kakampi online. Yeah? Ayan. Doc Santos, nag-log out daw yung kanyang data. So, hindi na makakapasok. Ha? Ayan. At syempre, mga iba pa nating mga nakakasama dito. Maraming pong salamat kay Doc Ernita Santos. Huwag po kayong mag-alala at papapasukin pa rin natin uli yan sa mga susunod pa natin. Annabel Beroya, OFW Party List Parañaque City. Love you, ma'am. Opo, tanda po ninyo, dito tayo mag-uusap-usap, no? Sa pamamagitan pa rin ni Dr. Ernita Santos. Ayan, hingi tayo ng daan para makapasok ulit sa susunod natin. Dito si Dr. Dr. Leo Marcos, di ba? Okay. So, pinuputol na muna natin dito kasi medyo nawala na siya. Maria Teresa Cedron, shout out from OFW Party List from North Caloocan, Teresa Cedron. Yan. Sige po, pasok niyo lang po. Hanggang 2 tayo dito. Sige. May mga kahilingan kayo. Sige, ilagay nyo lang dito at mababasa yan ni ating doktor. Tingnan naman, marami siyang followers, no, Doc Ernita. Marami siyang followers at mukhang maraming mga natulungan din ang ating doktora, no, di ba? So, marami pa rin ang mga natin, no? Kuya, hindi daw makapasok ulit. Ano ba? Hindi mo pumapasok daw uli, Ha? Okay. So, ito, papasok daw ulit. Pwede pa po. Naka-open pa rin kami, Doc. Pwede? Andiyan pa uli? Okay, saglit na saglit lang. Ayan. David is watching also. Maraming pong salamat. Ang dami nakakakilala kay Doc, no? Diba? Ayan, di ko na maintindihan ang sinusulat nito. Magandang hapon po, boss. Baka po pwedeng makalapit at makahingi ng tulong pagkain lang po sa amin ng mga anak ko. Dati po akong OFW. Kaso na-rape po ako ng employer ko. Doon kaya umuwi ako dito sa Pinas at dito ko na muna ipinanganak ang binuntis ko. Ayan. So, ayan, makakarating po yan sa kanya. Pwede po ba mag-request ng wheelchair para sa mga patient ko 3 times a week ng nadadialysis? Yan. Siguro, Doc Ernita,
subukan nating dito tayo mag-usap-usap sa Kakampi Online. Baka every Monday ilaan natin ito para sa ating mga OFW o sa mga nangangailangan ng tulong kay Dr. Leo Marcos, di ba? Pwede pang pumasok? Makapasok na? Sige, naabangan pa rin natin. Sige po, mag-request lang kayo. Mapapanood naman niya to. Kung sino yung mga gustong mag-request sa kanya, babasahin natin sa kanya. And then promise po, pababalikin natin si Doktor. Siguro nga magkaroon tayo ng isang araw para sa kanya lahat at lahat ng humihingi ng tulong. Si Anita Manota, good afternoon ma'am. Kami po yung NCR OFW Family Circle na pinamumunuan ni Doc Ernita Santos. Yung mga ni Dr. Santos. Welcome kayo po. Okay, sige. Maria Teresa Cedron. Shout out OFW Party List Congresswoman Marisa Del Mar at Doc Ernita Santos at Sir Nathan Figueroa. Ma'am nila at mga leaders ng OFW Party List. Ayan. Susubukan po natin through Doc Ernita ay maggagawa tayo ng isang oras na dito tayo mag-usap-usap ano yung mga kahilingan ninyo at kung ano yung gusto niyo ipaabot kay Doktor ay dito po natin gagawin. Gagawa tayo ng isang proposal sa kanya na dito kayo mag-meet sa Zoom meeting natin na ito. At sa lahat ng may mga gusto o may mga gusto kayong kahilingan, dito lang natin yan makukuha, Ma'am Anita. Okay, hello po, napakasipag na leader ng OFW Party List, Doc Santos. Thank you po. Oo nga, masipag siya. Diba? So, inaasahan natin itong March 15. Itong March 15 po ay meron tayong gagawin dahil ang Marso po ay buwan ng kababaihan. Diba? At kami pong lahat ay nakikiisa at nakikisimpatya sa galing ng ating mga Pinoy na babae. O mga babae, di ba? Mga babae. Kayo po ay aming sinasaluduhan. Di ba? Okay, baka makahabol pa raw. Huwag kayong umalis at baka humabol pa si Doc. Okay? Sabi ko, napakasimple niya, napakasimpleng mama nitong ating kausap. Parang kapareho lang natin, di ba? Pero alam mo, sabi nung isa dito, mataas sa tao ang iyong kinakausap. Wow! Thank you po, di ba? Thank you po. Ayan. David Lodi ba? Lodi? Okay. Kung hindi na siya makakahabol, pwede naman sa mga susunod siguro paghahanda natin talaga, di ba? Pero sige lang po, dito po sa na to ay makikita niya po yan. Kaya ilagay nyo nang ilagay lahat ang mga gusto nyo. Yan. Dito tayo magbabatian sa oras na ito. Ang ating Pinoy Global. History, alam mo ko konti na yung mga naggaganyan, yung mga nagbibigay-bigay ng ganyan. Di ba? Totoo na sinasabi niya na kapag nagiging mabait ka, medyo may konting problema naman din sa iba, Katulad yan, sabi nga niya, iniwan siya ng asawa niya kasi yung kanyang interes ay nasa mga tao, di ba? May ganun ang hirap nun. Sige. Ayan, si Helen Kalikdan Datol, sabi niya, Cathy Malabad, hello po sa inyo. Ayan. So, siguro hindi na siya makakahabol, pero susulatan natin siya para tayo ay yung talagang maayos na nasa loob niya ng bahay niya, Di ba? Sige. Pero yung nga sinasabi natin, dito sa ating Pinoy Global, sige, si Doc, pwede ba na yung isa, lo na lang, Presdong. Okay, pwede naman si Presdong, Sir Dong! Okay, pasok ka po, Sir Dong. Si Sir Dong daw papasok.
Dong. I-press Dong. Okay? Ano nga nung una, parang ang tingin ko kay Doc, di totoo yan. Pero kita niyo naman ang dami ng mga nagte-text sa kanya, nagpapasalamat, di ba? Si Kuya Press EO Batalan, pwede siya ngayon. Okay, pasok na siya. Andiyan naman yung Doc? Kuya? Sige, si Kuya Press EO Batalan. Ang pwede, at para makapagsalita lang kahit papaano, ano ba yung talagang interest natin sa programa nating ito? Iba yata yan. Si Kuya Press, asan na? Pwede naman siya. Biro mo, hindi naman tayo humingi, bibigyan tayo kaagad, ayoko rin naman ng ganun, yung, yun, ayaw natin nananamantala. Kailangan eksakto lang ang paghingi. Yeah? At dapat sa paghingi po ninyo, ay dapat po hindi naman magiging dole out, di ba? So mga kaibigan at makakakampi, baka hindi na makapasok si Sir, no? So, pero alalahanin natin, lahat po ng gusto nyo, dito po natin ipapakita. Thank you po in advance sa tulong ni Doc FLM sa mga matutulungan niya mga kahilingan na bigas para sa ating mga mahal na kapwa, bawat miyembro ng OFW Party List sa pamumuno ni Doc Ernita Santos. Yan. Sige po, ako po yung magpapaalam na muna. Sa mga susunod po, binibitin lang namin kayo. Maraming pong salamat. Itong Pinoy Global ay ilalaan namin sa inyo at kay Doc. Di ba? Sa inyo po yan. Pwede po. Siguro. Doc Ernita, sama ka sa susunod, ha? Sumama ka. Doon sa mga nangangailangan ng wheelchair, nangangailangan ng salamin, ako kailangan ko din, Doc Ernita. Di ba? Ako po yung yun sa mga nanghihingi ng tulong. Tingnan natin ang magagawa natin. True, Doc Ernita. Ha? Muli po, Happy International Women's Month, no? 'Di ba? Sa inyo po lahat, maraming pong salamat, and I hope na bigyan namin kayo ng kahit papaanong paliwanag kay Dr. Leo Marcos. Yan na. Sa susunod po, tingnan natin maigi. Gusto natin dito makausap natin si Doktor. Ayan, andyan din si Ma'am Clarita Di Mayuga. Siya yung ba yun? Yung kanina? Pwede siyang pumasok? Ay, hindi. Iba pala to. Yan, Laguna. Cathy Malabad. Thank you po for watching. Roderick. Ay, si Roderick. Roderick, taga saan ka ba? Season. Ha? Ayan. So, maraming salamat sa mga nanood sa atin dito sa ating programa. Continuous lang po kayo na mag-follow up. Mag-follow sa atin, ha? Ayan. Mabuhay po kayo, Miss Fe. Uy, thank you. Kayo po ang mabuhay. I-follow nyo kami, ha? Sige po. Gusto natin kasi i-follow nyo kami sa aming Kakampi Online. Sa mga susunod po na panahon, dito ko po ibibigay ang boses ng inyong FLM. Di ba? Yan. Francis Leo Marcos. Marami pong salamat. Thank you very much. Mabuhay po kayong lahat. Kayo po ang aming boses sa ating mga OFW at sa lahat ng mga nangangailangan. Nandiyan po ang ating FLM. Ha? Salamat. Maraming pong salamat sa inyo. And God bless you all.